Ako po si Ariel Helio, nakatira sa Litran 1, Dasmariñas, Cavite. Yung asawa ko mahilig kasi magluto-luto. Kaya yun, may na-discover kaming pwesto na malakas, mabinta. Alas 12 pa lang ng gabi, nag-umpisa na kami magluto. Kanya-kanya kami luto. Siya sa pansit. Ako, nagluto ako sa pancake, biko, mga 3 years na higit. Siguro yung namin nun, bago pumutok yung pandemic. Saktong-sakto kasi yung ipon namin, yung bago dumating yung pandemic, yung asawa ko, nakakita siya ng yung bahay na binibenta. Kaya yun, may ipon kami doon kahit paano, kunti. May bitaw namin yun, binili namin yun para magkaroon lang kami ng sariling bahay. Dahil bawal nga lumabas, nakita ko mga rider, delivery, pwede pa lang lumabas. Kaya yung ginawa ko, mag-apply nga ako, nakaisip ako nun. Kahit sabihin natin, delikado nga sa labas kasi nga, yung tipong mag-official pa kami, naka-official pa kami. Yung mag-deliver kami ng mga pagkain, ipatong mo pa dun sa lamisa, distansya ka pa ng malayo. Bali, nilakasan ko na lang loob. Lagi ko na lang, dinalangin sa taas na ingatan ako sa nasaan ako nagpunta, mga biyahe, naiiwas ako sa mga, mga disgrasya, yan. Mga masamang yan, siguro, dahil sa lakas ng loob ko, saka inisip ko rin na ito lang talaga ang hanap buhay na kayang makaraos sa namin sa pangaraw-araw. Kasi wala na talaga kasi mga tindahan, sarado. Kaya yun lang talaga, naisip ko na parang yung delivery. Alas 5 kasi, madaling araw, hinatid ko yung estudyante ko sa kaliwa sa school, pang umaga kasi. Ayun, pag balik ko niyan, bibiyahin na naman ako uli hanggang alas 11 ng tanghali kasi alas 11:30 mayroon na naman akong ihatid yung dalawang pamangkin ng asawa ko sa elementary. Pag nahatid ko na, balik na naman ako sa bahay kasi alas 12 ihatid ko na naman yung isa kong anak na high school doon sa Kadiwa. Saka pa ako bibiyahe uli pag nahatid ko na sila. Umpisa na naman akong biyahe niyan hanggang alas 5:30 ng hapon. Kasi susunduin mo na naman yung labasan ng itong dalawang pamangkin ng asawa ko. Yun nga, sa pangaraw-araw namin, pag walang biyahe, pag walang kita, minsan nagbibiyahe na ako ng gabi kasi gawa ng minsan sa umaga, dahil sa sobrang ng rider, medyo nagilid na ang kita. Nag-order yan sila mga tanghali, tapos hapon, mga bandang alas 6 yan, malakas-lakas na yan dyan. Hanggang mga alas 8, ganyan. Ayun nga, bago ako lumabas ng bahay, nagdadasal ako, Ama, ako po yung muling maghanap buhay. Sana ingatan mo ako sa aking, kung saan man ako naroon. Tapos, huwag mo naman hayaan yung mga mahal ko sa buhay na maiiwan. Ingatan mo rin sila habang ako'y naghanap buhay. Tapos, sa mga tatay ng gaya ko, siyempre, unang-una, tayo ang haligi ng tahanan. Kailangan nating itaguyod natin ng pamilya natin. Hindi mawala yan habang ikay maghanap buhay. Bago ka maghanap buhay, siyempre, tatawag ka muna sa taas. Kasi siyan lang naman ang sandigan natin sa mga maghanap buhay natin. Kasi wala tayong magagawa kung wala siya. Kaya bago tayo alis ng bahay, siyempre, dadasal muna tayo. Hingin muna tayo sa kanya ng gabay para matustusan natin yung mga pangailangan ng ating pamilya. Kailangan mo talagang lumaban. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.